Sige po, ako na po muna. Um, Nagpapasalamat po kay Lord kasi tapos na po yung um, last quarter examination po namin. Yung mga scores naman po na nakuha ko, matataas naman po, pero it's above what I've expected. Pero nagpapasalamat pa rin po kay Lord na nabigay niya po yung scores na hindi ko inaakala na mabibigay niya sa akin ng kabuti-buti. Nagpapasalamat din po kay Lord na palagi sa aking pagpasok sa school ay naiingatan niya pa rin po ako. Kahit mag-end na po yung school year ay naiingatan niya pa rin po ako. Yun lang po. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po, na-defend po namin yung final defense po namin, and nagti-thank you din po ako kasi tapos na po yung dissection namin kanina. Success naman po. Ay, grabe. Ayun po, nagpapasalamat rin po ako sa pagtapos po ng quarter namin, and success naman po. Puro pasado naman din po yung mga grades ko. So thank you Lord po sa iyon. And nagpapasalamat rin po ako sa araw na ito na binigyan niya po tayo ng another day po para magpuri po para sa Kanya. Ako po nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po, technically po, tapos na po yung school year namin, tapos na po yung final. Bale, ngayon po, practice na lang po namin ng moving up, then yun na lang po, tapos na po yung school year. And nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po, ayun, pumasa po naman ako. Ayun po. Sige, ako din. Ako din. Ako po, di ko alam kung mag-moving up ako. Yes. Ay, yak lang. Salamat po kay Lord dahil ginigising po niya tayo sa araw-araw. Kasi marami pong iba po, hindi na nagigising. Yan. Thank you po. Ginising tayo kaya tayo nandito ngayon. So yan, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po, Nanay Ana. So, bago po tayo mag-start sa ating gawain, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po. Dear God and graciously Heavenly Father, we thank you, we glorify you, we honor you, and we lift your name on high, O God. And we are here to worship you. And Lord, una sa lahat, humingi kami ng kapatawaran for all the offense na nagawa namin, sa nasabi namin, nagawa namin, Panginoon, at gagawin pa lamang namin. Patawarin niyo po kami. Lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong trono ng iyong awa, Panginoon. At mahabag ka po nawa sa amin, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kasiglahan, Panginoon, upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Enable us, Lord. Equip us. And strengthen us, Lord. This will be our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So ngayon, kabi-kabila yung nangyayaring gulo, di ba po? Ang gulo sa Israel, ang gulo sa ibang bansa, lalong-lalo sa Middle East. And sabi ng maraming Pilipino, hindi natin ito nararamdaman ng mga unang mga buwan. Di ba, nung last December. Hindi naman daw nararamdaman. Pero tingnan po natin yung paligid natin, lalong-lalo na sa transportasyon. Magkano na po yung tinaas ng presyo ng gasolina ngayon? Dati, ang gas nung nakaraan, 45 yung 1 litro. Ngayon, nagpagas ako kanina, 200 pesos. Montik pang hindi lumagpas sa kalahati. Dati, 150 full tank na yung motor, pero ngayon hindi lumalagpas ng kalahati.
Tapos sa bus din, napakamahal na. Dati 100 plus lang, ngayon yata 150 na. So almost 60 yung itinaas. Di ba po? Kaya nakikita natin, maraming tao yung nagkakagulo. Marami ito, ikino-connect nila yung mga nangyayari sa pagdating ng Panginoon. Pero kung pagbabasihan natin, kung yung panahon na yon na sinabi ng Panginoong Jesus na nandito pa siya sa lupa, ay nalalapit na ang ang pagdating ng Panginoon, ay mas lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Mas lalo nang talagang nakikita natin na ang pagdating ng Panginoon ay talagang malapit na. Hindi natin pag-uusapan dito yung mga iba't ibang teorya o mga iba't ibang mga view patungkol sa eschatology. Pero ang pag-aaralan natin ngayon ay yung mga problema, yung consequence ng problema at kung ano yung kaugnayan ng gospel sa unang problema. Ano ba yung palagay natin na kauna-unahang problema ng ating mga sinaunang tao na nabuhay sa mundong ito? Lalong-lalo na si Eva at si Adan. Palagay natin, ano ba yung kauna-unahang problema na meron sila? Anyone po? Nagsisimula ito sa letter K sa Tagalog at letter S sa English. Kasalanan, di ba? Iyon yung unang bagay na naranasan nila o iyon yung dahilan kung bakit sila bumagsak. So sabi nga po ng isang author, sabi dito, the body, the mind, the will, the spirit indeed, but the whole person have been infected by the power of sin. Di ba? So, yun pala yung nangyari noon. Balikan natin yung context ng Genesis chapter 3, verse 1 to 19. Kung meron po tayong mga dalang Biblia, ay sabayan niyo po ako. Sabi po dito sa verse 1, now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. So, babanggitin ko lamang po ulit na nung sinabi dito, di ba po, na yung serpent daw ay mas naging tuso. Higit sa lahat ng mga nilalang na nakita natin na gumagapang or naglalakad. Pero kung babalikan natin yung chapter 1 and chapter 2, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, especially ang tao, ano po yung sinabi ng Panginoon sa lahat ng nililikha niya? At siya'y namangha at tanging ito'y nakatutuwa o nakagagalak, di ba? And it was good, sabi ng Lord. Pero balikan natin ng chapter 3, bakit naging parang dito sa context na to ay naging iba yung ihip ng hangin? So nagbago ba ang Diyos sa kanyang pananaw sa kanyang mga nilikha? Hindi po. So sabi dito, He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. Neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that when you eat it, your eyes will be open. Tingnan natin yung pandaraya ng serpent dun sa babae, di ba, si Eva. Dito kasi sa mga verses na to ay hindi pa pinapangalanan si Eva. Ang tawag pa lamang sa kanya ay woman. So, for God knows that when you eat, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. So ganun, dinadaya siya ng ahas o ng serpent na pag kinain mo yan, hindi totoo yung sinasabi ng Diyos at ikaw ay magiging kagaya niya at ikaw ay mabubuhay pa. Di ba? So sabi din dito, and ate, and she also gave some to her husband. Aba, hindi lang siya yung kumain at nag-alok pa ng iba, di ba? Ganun naman talaga yung kasalanan. Pag natikman natin, masarap ito. Pero hahanap pa tayo ng tao na idadamay. Di ba? Ano yung sinabi dito sa verse 7? Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and make themselves loincloths. Verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, where are you?
And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked. And I hid myself. He said, who told you that you were naked? Have you eaten the tree of which I commanded you not to eat? The man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit of the tree, and I ate. Then the Lord God said to the woman, what is this that you have done? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock, and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and thus you shall eat. And all the days of your life I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. Your pain, you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return. So sa verse 20, dun po tinawag yung babae na Eve. Sabi dito, the man called his wife named Eve because she was the mother of all living. And the Lord God made for Adam, for his wife, garments of skin, and clothed them. So makikita natin dito yung history ng mankind at kung paano pumasok ang kasalanan sa kanila. Di ba po? So balikan natin yung context ito. Ito yung unang bagay, yung problema, yung the fall, na makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 1 to 19. At nakikita natin dito, dahil sa kasalanan ng dalawa, kumalat ang kasalanan sa buong sangkatauhan. Yung imputed and natural sin ay napunta sa tao, at dahil doon, lahat po ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero kung tatanungin natin, naitanong na ba natin ito sa ating mga isipan, na dalawa lang yung nagkasala, or tatlo lang ang nagkasala, pero bakit lahat ng tao nadamay? Naitanong niyo na po ba sa ating mga isipan yan, o sa mga kilala natin ng mga pastor? Pero simple lang po yung sagot. Kaya po sila nagkasala sa Diyos, at yung kasalanan na yon ay kamatayan, at walang hanggang kamatayan ng parusa, dahil nagkasala po sila sa walang hanggang Diyos. So ang kaparusahan sa walang hanggang Diyos ay walang hanggang kaparusahan. Di ba po? So sa verse 1 na makikita natin dito, ang sabi doon, now the serpent was more crafty than any other beast. So para lang po sa kaalaman ng lahat, yung serpent po, ang ibig sabihin nito ay snake, na pinapatungkulan nito ni Apostle John, at ina-identify niya ito na yung creature na ito ay si Satanas. Di ba po? And ano ba yung main problem na ginawa ng serpent at ng tao? Unang-una po dito, yung disobedience. Na makikita natin sa verse 6. Ano po ba yung sabi sa verse 6? The Lord said to... balikan lang po natin. Verse 6. Sabi dito, so when the woman saw that the tree was good for food, and that is what was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took up its fruit and ate, and she gave some to her husband who was with her, and he ate. So makikita natin dito yung disobedience. Ano yung sinabi ng Panginoon, ng Diyos sa kanila? Maaari niyong kainin ng lahat ng bunga nandito sa halamanan, except one. Ano po yung wag nilang kakainin? Yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. And because of their disobedience, nagkasala ang tao. Pangalawa, ano pa po yun? Ano pa po makikita natin dito? Yung kasinungalingan. Di ba po? Sabi dito, not surely die. Yung sinabi ng serpent na makikita natin sa verse 4 and verse 5. Sabi naman dito, but the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that when you eat of, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So kasinungalingan, yung ibinigay sa kanila ng serpent,
Pero ang ginawa nila, instead na sundin yung utos ng Diyos, ang sinunod nila ay yung ahas or yung serpent. Kapag pala kinain natin to, hindi naman pala totoong mamamatay tayo eh. Di ba? Pero makikita natin dito, yung ginawa nila, ang problem doon sa ginawa ng babae ay hindi lang siya yung nagkasala at nandamay pa siya ng iba. Maraming tao, ganun sa panahon natin ngayon. Di ba? Yung Israel, ang nangyayari, idinamay pa yung US, di ba? Naghanap, tapos yung Iran naman ngayon, naghahanap ng makakasama para makipaggera naman sa ibang bansa. Nagdadamayan na ngayon dahil sa kasalanan, nagdadamayan na ngayon, naghahanap ng kakampi, kung sino ba yung taong dapat kampihan, makipag-anib. At hindi natin alam, pare-paresa tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Di ba po? And pangalawa, nung nagkaroon sila ng kasalanan is pangsisisi. Humahanap na sila ngayon ng masisisi. Di ba? Pag meron ba kayong scenario na gano'n? Di ba? Yung may nag-aya sa'yo, tapos nung inaya mo, nung malalaglag na kayo, di ba? Nagkopyahan kayo. Tapos, sasabihin mo, kasi ito, nangopya po sa akin eh. Di ba? Or naghanap ka na ngayon ng idadamay na tao. At hahanap ka na rin ng ituturong tao na sa kanya isisisi yung kasalanan iyon. Di ba po? Sabi dito, and pangalawa, sabi dito kasi, kaya nansisi, si Adam naman, sabi dito, the woman whom you gave, di ba? Sinabi sa verse 12, balikan natin. The man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate. Di ba? Ano yung ginawa ni Adan? Siya yung hinanap ng Diyos eh. Hinanap sila ng Diyos. So ngayon, nung tinanong siya ng Diyos, nasaan ka? Ngayon, yung sinabi niya, kinain niyo ba yung pinagbabawal kong kainin ninyo? So ngayon, alam niyang malalaglag na siya at nandun na siya malapit na siyang malaglag or malapit na siyang mabuko na kinain niya yun. And alam naman ng Diyos na ginawa nila yun. Tinuro na niya yung babae. Kasi po yung babaeng binigay niya sa akin ng mga kasama ko. Siya yung nagpakain sa akin. Di ba? So nature pala ng tao yung manlaglag ng kapwa niya. So wag tayong mabibigla kung yung kapwa natin ay mabibigo tayo dahil sa bagay na yan. Because nature na po ng tao na manlaglag kapag nasa gitna na ng kagipitan. And next naman po si Eve. Sino naman yung sinisi ni Eva nung tinanong siya ng Panginoon, nung tinuro siya ni Adan? Kasi po yung serpent binigay po sa akin. Sabi kasi niya, pag kinain ko yun, hindi ako mamamatay. So nagsisihan na sila. Nagturoan na sila kung sino yung may kasalanan. Di ba? So balikan natin yung verse 13. Then the Lord God said to the woman, What is this that you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Di ba? Nagturo pa siya pero kinain din naman niya. So, ano po yung consequence? Kung kanina may problem, di ba? Yung problem na yun is yung pagbagsak ng tao. Meron po dong consequence. Lahat ng kasalanan na ginawa natin, there's always a consequence. Balikan po natin Genesis chapter 3 verse 14 to 19. So, ito na po yung consequence ng ginawa nila. To the serpent. Ano po yung sabi dun sa serpent? Sabi dito, the livestock, all the rest of creation were cursed as a result of Adam and Eve's eating. So lahat ng livestock at lahat ng creation ay napa-under sa curse ng Diyos. Makita natin dito yon, di ba sa 14, sabi sa 14 ay, the Lord God said to the serpent, because you have done this, curse you. Above all livestock and above all the beasts of the field, on your belly you shall go, and thus you shall eat. Dati meron, di ba, ini-illustrate sa scripture na ang serpent daw dati ay may kamay at may paa at nakaka-able itong lumakad, di ba po? Pero dahil sa kanyang ginawa, itinanggal sa kanya ng Diyos yung kakayanan na yon na lumakad or makahawak ng kang ano-ano mang mga bagay. Dahil ang ahas po or serpent ay napakatuso at kaya niyang gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Dahil naniniwala po kay inallow din iyon ng Lord para mapakita, ma-showcase ng Diyos yung kanyang glory. Di ba po? And even si Satan, hindi po kikilo si Satanas kung hindi iyon inallow ng Lord. Amen po ba doon? So, but the serpent was uniquely cursed by being made to slither on its belly. It probably had legs before the curse. Di ba? May legs nga siya and meron siyang kamay. Now, snakes represent all that is odious, disgusting, and low. Tinitingnan siya ngayon na nakakadiri
pag nakita mo, matatakot ka sa kanya sa appearance niya, di ba? They are branded with infamy and avoided with fear. Iniiwasan siya ng mga tao dahil pag may nakita kang ahas dyan, ay papatayin mo yun kasi pwede kanyang matuklaw, di ba? Or whatsoever. So iniiwasan siya. And even the Old Testament at ang Genesis, ipinakita doon na dapat nating iwasan ng ahas. Yung spiritual life, iwasan natin na makipaglaro sa kasalanan. Yun po yung symbolic representation ng ahas. Do not play with sin. Di ba? Dahil ang sin ay, sabi maraming Kristiyano, hindi ako tatablan ng kasalanan because I am God's, nasa akin ang pabor ng Diyos. Yes, nasa atin ang favor ng Diyos. Pero hindi tayo excuse kung tayo ay, kung sasabayan natin ng kasalanan. Di ba sabi nga ng scripture, di ba ang alam naman natin, ang nag-cause ng kasalanan is Satan. Anong sabi ng Bible? Resist the devil and the devil will flee from you. Hindi sinabi ng scripture na lapitan mo yung diablo, di ba? At makipaglaro ka sa kanya. No. Sinabi ng Bible na i-resist natin. And resisting the devil will resist, also resisting the sin. Di ba po? And next naman, so pinakita din dito yung dalawang klase ng serpent, physical serpent and spiritual serpent. After cursing the physical serpent, God turned to the spiritual serpent, the lying, the seducer, Satan, and cursed him. Bruise your head and bruise his heel. Makikita natin doon yung sinasabing offspring ni Eva, ng babae, at yung offspring ni Satanas, which is yung sin, which is yung lahat ng bagay na wicked sa harapan ng Diyos. At ito namang sinasabing offspring ni Eva o ng babae, nadudurog sa ulo ng ahas, di ba, ay pinapatungkulan nito yung gospel. At mamaya po, babalikan natin kung bakit sinabing sino yung dudurog sa ulo ng ahas. So pangalawa naman pong nabigyan ng consequence o ng parusa ay yung babae o si Eva. Sabi dito, pain in childbearing, this is a constant reminder that a woman gave birth to sin in the human race and passes it onto all her children. So minana pala natin yung kasalanan yun mula dun sa mga lineage ni Eva. Dahil dun sa nagawa nilang kasalanan. So yun, balikan po natin yun, sabi dito. And to the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So, even pala sa pag-aaway mag-asawa, di ba? Kaya nga sabi, huwag kayo maghihiwalay, di ba? Sabi sa mag-asawa. Dahil hindi naman ang buhay ng mag-asawa ay parang laging may ginhawa, laging merong saya. Darating din ang problema. Dahil kasama pala sa parusa ng Diyos o sumpa ng Diyos, ay yung maghihirap kayo at magkakaroon, yung desire nyo mag-asawa ay magkaiba. Di ba po? Pero makikita natin dito na talagang ang inutos ng Diyos, ang mamumuno sa sambahayan ay ang lalaki. Sabi dito, but your husband, he shall rule over you. So ano naman po yung pangatlong consequence? Ito naman po ay para dun sa lalaki. Sabi mo nga sa katawang lalaki, para sa atin to. Di ba? So ito yung binigay na parusa kay Adan. At syempre, kasama tayo dun sa pinarusahang yun. Di ba po? Curse is the ground because of you. God cursed the object of man's labor and made it reluctantly, yet richly yield his food through hard work. So dati, sabi ng Panginoon, maaari niyong kainin ng lahat ng bunga sa halaman ng ito. Pero walang paghihirap yun without any physical na hard work. Di ba? Walang paghihirap na kailangan magtrabaho 8 hours. Di ba? Pero ang sweldo mo ay maabot lang na 500 or 570. Di ba? Hindi mo kailangang magpuyat ng ilang oras. Di ba? Para bayaran ka ng 600 or kung magkano man. Di ba? Dahil maaari mong kainin, pipitasin mo lang instantly yung pagkain. Pero dahil sa kasalanang ginawa nila, ang parusa po ay paghihirapan ng lalaki yung lahat ng bagay na gagawin niya. And pangalawa po, tingnan natin, napakadaming parusang ibinigay dun sa lalaki. Bakit po kaya? Dahil siya yung accountable sa kanyang asawa.
Di ba po? Ito yung pinapakita na spiritual and physical na talagang ang lalaki ang dapat na mag-care sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa. Pero nakakalungkot po, baliktad na ngayon, babae na yata yung namumuno sa pamilya, di ba? Hindi, I'm not against po sa mga babae na talagang may courage dahil maraming bagay naman ngayon na kayang gawin ng lalaki, kaya nang gawin ng babae, di ba po? Hindi po tayo against sa feminism. Pero makikita natin dito, yung original design ng scripture patungkol sa mag-asawa ay nawawala po. Di ba? Dahil ang mga lalaki po ay nagiging malambot pagdating sa ganong aspeto. So, ano ba yung pinakita dito? Sa lalaki ulit, ha? Curse is, sabi dito, because of you have listened. Balikan po natin yung verse na yun. Sabi dito, because you have listened. Balikan po natin. Maganda po ito. Ito po, verse 17, and to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, dahil nakinig ka sa sa boses ng iyong asawa, and you have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. So because you have listened, the reason given for the curse on the ground and human death is that man turned his back on the voice of God and to follow his wife in eating. So, kaakibat pala ng hindi pakikinig ni Adan sa boses ng Diyos, ay kaakibat nun yung pakikinig niya. Mas pinakinggan niya yung boses ng kanyang asawa kaysa sa boses ng Diyos. Di ba po? Kung pagbabalikan natin sa panahon natin ngayon, tayong mga kabataan, mas kanino tayo nakikinig? Sa boses ba ng mundo o sa boses ng Diyos? Sa boses ng barkada o sa boses ng Diyos? Sa mga nagtatrabaho, sa boses ng boss natin o sa boses ng Diyos? Di ba po? So, naniniwala po ako, sabi ng iba, dapat maging balance tayo pagdating sa aspeto ng Christianity at sa pagdating sa mundo. Naniniwala po ako, hindi po dapat tayo balanse sa ganung bagay. Dahil ang sinabi po ng Bible, unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa buhay natin. At kapag inuna natin ng Diyos, lahat po ng bagay na ito idaragdag niya sa atin. Di ba sabi po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinabi po ba doon na seek first muna yung ginagawa natin sa mundong ito, yung worldly things, yung secular things muna unahin natin, at pangalawa na lang ang Diyos. And kung babalikan natin, sinabi na ng Bible na we cannot serve two masters at once, di ba? Hindi natin pwedeng sambahin. We cannot serve two masters ng iisang gawain lang. Iiwanan natin yung isa. Pero nakakalungkot, mas pinakikinggan pa natin ang mundo kaysa sa boses ng Diyos. At tandaan po natin, mas unang pinakinggan ng boses, di ba, vice versa yan, pinakinggan ni Eva yung boses ng ahas. Ano nangyari kay Eva? Pinakinggan naman siya ni Adan. So nasa na ang Diyos ngayon? Naitsapwera na sa buhay nila ang Diyos. At nakakalungkot, maraming tao, pinagpapalit ang Diyos over everything. Sabi nga ng isang theologian, kung ang tao ay maipagpapalit lang nito yung kaligayahan, yung maipagpapalit, kung maibebenta lang yung kaligtasan niya, ipagpapalit niya yun para sa kasiyahan sa mundong ito. Totoo po yun, maraming tao ngayon, even me, hindi ko po in-excuse yung sarili ko. Makahawak lang ng konting salapi, ay, di ba, gusto ko na kung ano yung gusto kong bilhin, bibilin ko na. Kasi ganun tumatakbo ang mundo eh. Lahat ng bagay na makikita natin na ino-offer ng mundo is panandalian lang. Di ba? Ganun tayo binibilog ng Diablo pagdating sa ganung mga aspeto. Sabi dito, the woman sinned because she acted independently of her husband, disdaining his leadership, counsel, and protection. Doon po pala nagkasala ang babae. Nagkasala siya dahil nag-act siya independently. Di ba? Ay, hindi. Dapat sasangguni siya sa kanyang asawa. Di ba po? Tatanungin niya muna. Dahil sila pinag-isa ng Diyos. Di ba po? Ang sinabi ng Bible, pinag-isa sila ng Diyos. At kung ano yung desisyon ng isa, ay desisyon na rin ng isa. Pero ang ginawa niya, hindi siya sumangguni sa kanyang asawa. Bagkus ito'y rumekta siya doon sa serpent. Hindi man lang niya pinakinggan
si Adan. So ano nangyari? Pumasok ang kasalanan. So ngayon naman, itong lalaki ay nagkasala din sa harapan ng Diyos dahil inabandon na niya yung kanyang leadership at sinunod yung kanyang asawa. Nakita niyo po yung logic. Yung isa, sinunod yung serpent, nagkasala siya kasi nag-decision siya ng kanyang sarili. Yung isa naman, nagkasala dahil inabandon na niya yung dapat na leadership niya, nasasakupin niya dapat yung kanyang asawa, pero hindi niya ipinakita sa kanyang asawa na dapat ako masunod sa iyo. Iniwan nga niya sa pagkakataong yun yung asawa niya at hinayaan niya magkasala. The man sinned because he abandoned his leadership and followed the wishes of his wife. In both cases, God's intended roles were reversed. Doon sa ginawa nila na yun, nawala na yung role ng Diyos sa kanilang pagiging mag-asawa. At ulitin ko po, hindi sila iniwan ng Diyos. Sila ang lumayo sa Diyos dahil sa kanilang ginawa. Sabi nga po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Imagine po, nagkasala ang tao sa harapan ng Diyos. Logically, pwede naman gumawa ang Diyos ng panibagong tao at patayin na lang yung dalawang ito. Possible po yun gawin ng Diyos, di ba? Dahil siya'y Diyos. At wala tayong bagay na maaari nating sabihin na hindi dapat ginagawa ng Diyos yan. Wala tayong karapatang utusan ng Diyos kung ano yung sa gusto niyang kaparaan. Pero hindi po niya yun ginawa. Ano po yung ginawa ng Diyos dun sa fall na yon at sa consequence? At kung tatanungin ko po kayo, mabait ba ang Diyos? Kasi binigyan sila ng consequence. Di ba? Pero ang makikita po natin dito, for all the consequence, ang tao kasi nagiging sa harapan sa paningin nila, pag may consequence, pinahihirapan sila ng Diyos. Pero tingnan natin yung decree ng Diyos. Una sa lahat, tayo yung nagkasala, hindi ang Diyos ang nagkasala sa atin. Di ba? Tayo yung nagkasala sa Diyos. Pero ang kabaliktaran nito, kung sino pa yung taong nagkasala, hindi sila yung lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa ating makasalanan. Amen po ba doon? Ang Diyos yung gumawa ng kaparaanan para maabot niya tayo. Pero baliktad, di ba? Pag nakakulong ka, gagawa ka muna ng mga mabubuting bagay para maabsuelto ka dun sa kasalanan na gawa mo. Pero sa Diyos, baliktad. Ang Diyos ang lumapit sa atin. At ang Diyos yung nagbigay ng kaligtasan sa atin. At ito na po, inopen ng Diyos yung kanyang gospel. Di po yung kaninang sinasabi na dudurog sa ulo ng ahas. Sabi sa Genesis chapter 3, verse 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y aking paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So si Jesus po, ang ating Panginoong Jesus po, ang dudurog sa ulo ng ahas. Siya yung pinapangakong ire-redeem ang kanyang mga pinili upang maranasan ang tunay na pag-ibig ni Kristong manunubos at tatapak sa ulo ng ahas o ni Satanas. Sabi ng Bible, walang ibang isinulat sa silong ng langit nang siyang ikaliligtas ng sanlibutan o ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po yung pinakamalinaw na ginawa ng Diyos para sa ating mga tao. Di ba po? So makikita natin sa Romans chapter 5 verse 12 to 19, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Kung babalikan po natin yung context sa sinasabi po dito, yung naunang Adan, si Adan na nagkasala, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Yun nga yung pagkain nila ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sino po ba hindi nagkasala dito? Wala po, di ba? No one is righteous. Sabi po ng Romans. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Kasi yung kautusan, ito po yung sumasalamin sa tao, ito po yung righteousness ng Diyos, yung law ng Diyos, para ipakita sa tao, ito yung sumasalamin sa tao na itong law na ito ay binigay sa tao
para ipakita sa tao ng lahat tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Yung 10 Commandments na sinasabi, ito po yung moral law na ibinigay ng Diyos kay Moises para sundin hindi lamang po ng Israel, kundi lahat ng tao. Di ba po? So dahil pala sa kautosang iyon, ito ay sumasalamin para maraman natin na tayo makasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala. Tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, si Adan ay nag-anyo ng isang darating. Ilan ba? Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Ipinapakita po dito na kung ano yung kaugnayan ng naunang Adan sa pangalawang Adan ay pinangakong darating at magiging tagapagligtas ng tao. So, yung sinabi po dito ulit, si Adan ay anyo ng isang darating. Sino po yung sinasabing darating na yun? Babalikan po natin ulit. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan, yung unang Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao. Yun po yung pangalawang Adan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Kristo Jesus, ang kaloob na ito ay higit na di hamak kaysa sa ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Verse 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at tinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Nakita niyo po yung difference dun sa sa unang Adan at sa pangalawang Adan na dumating. Yung isang Adan ay gumawa ng kasalanan, gumawa ng mga karumal-dumal na mga bagay, at talagang kung titingnan natin ay hindi nakalulugod sa Diyos. Pero yung dumating na Adan na siyang ikaliligtas ng tao, ay dinulot nito ay buhay. Hindi lang po buhay, kundi buhay na ganap at kasiya-siya. Di ba po? Nagbigay siya ng panibagong sigla at dahil sa kanya, lahat ng kasalanan ng tao ay mapapawalang sala. Dahil po yun sa pangalawang Adan na dumating. Iyon ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga dito, the first Adam brings shame, guilt, and sin. But the second Adam brings honor, justice, and grace. So, nasa conclusion na po tayo. Balikan po natin yung sinabi ditong garments of skin. Yung sinabi dito na garments of skin, na sinasabi dito na the first physical deaths should have been the man and his wife. Ang unang kamatayan daw, ang simbolismo ng garments of skin, ipinapakita dito na yung karumihan nila, dahil sa karumihan at kasalanan nila, ay nagkaroon ng physical death. At yung physical death na yun should have been the man and his wife. Originally, dapat sila yung unang mamamatay. At talagang mamamatay sila. But it was an animal. Binalikan ko po kahapon sa history ng Genesis. Binalikan ko po, sinearch ko din kung sino nga ba yung unang namatay sa account ng scripture and sa history. Binalikan ko doon, lumabas po doon sa sinearch ko din na kung sino yung unang namatay, tao ba o hayop. Alam niyo po ano yung lumabas? Hayop po yung unang namatay. At tanong niyo po ano pong hayop yung namatay? Sheep. Isa pong tupa, baka tuloy. Isang tupa yung namatay. And ano po ba yun? Aksidente lang ba yun nangyari or talagang
may plano ang Diyos na talagang sheep ang unang namatay. Di ba? Instead na ang kabayaran ay yung buhay ng taong nagkasala, ang naging kabayaran po yung animal na yun, yung sheep. At ano po yung pino-foreshadow nito? A foreshadow of the reality that God would someday kill a substitute to redeem sinners. Dahil dun sa ginawa ng dalawang tao na nagkasala, instead na sila yung mamamatay, may naging substitute dun. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po ba yung nire-represent na animal na hayop ng ating Panginoon? Ito ay kordero o isang tupa na walang kapintasan. Blameless, di ba? Spotless. At yun po ang naging substitute to redeem sinners. Dahil ang Diyos po ang naging substitute para sa ating lahat na sumasampalataya sa Diyos. Siya po yung namatay para sa atin. Di ba po? Namatay siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at ibinuwis niya yung kanyang buhay para dun sa dalawang tao o sa race or dun sa lahi nung dalawang tao na yon ay ma-redeem niya sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang buhay. And lastly po, nakita niyo po ba yung time na naglalakad ang Panginoon dun sa Garden of Eden? Nung time na nagkasala si Eva at Adan, ano yung sinabi niya dun? Where are you? Nasaan ka? At naniniwala po ako, yung sinabi ng Panginoong yun, hindi po siya galit. But with a gentle voice na sinasabi niya dun sa dalawa, nasaan ka? Nasaan ka? Hindi ito pagtawag ng Diyos na may galit o pananakot. Ngunit ito ay isang pag-anyaya ng Diyos sa tao ng pagsuko, pagsisisi, pag-amin sa kasalanan, at pagtanggap sa mga kamalian nito. At lalong higit upang makita ang kanyang katwiran, pag-ibig, at pag-asa sa mga taong nangangailangan nito. Kaya yung tinawag ng Diyos dun sa kanila na nasaan ka. And maybe this is a calling for us right now na kung tayo naguguluhan, it is a reminder ng Diyos, this is a reminder ng Diyos, anak, nasaan ka? Maybe hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon, nasa pedestal tayo ng problema, pagsubok, ng kasalanan, di ba, na hindi naihihingi ng tawad sa Diyos, unrepented sin. And maybe there's always a time para magsisi sa ating mga kasalanan. Di ba po? Dahil sa susunod, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, sa susunod na hanapin tayo ng Diyos. Hindi na yun gentle voice. Pero iyon na ay punong-puno ng galit. At punong-puno ng puot. Dahil babalik ang Diyos, hindi siya Diyos na mabuti at mabait. Lilisanin niya yung pagiging mabait niya at iiwan niya yung pagiging mabuti at mabait niyang Diyos para dun sa kanyang mga pinili at gagamitin niya yung kanyang galit, ibubuhos niya yung kanyang galit sa mga tao na hindi kumilala sa Kanya. Di ba po? So, yun yung gusto kong iwanan sa atin ngayon. Hinahanap tayo ng Diyos. And this longing for us. Yes, hindi tayo kailangan ng Diyos for our salvation. We need Him. We need Him. At kaya tayo nakarinig ng salita ng Diyos at kaya natin siya hinahanap ay dahil siya yung unang humanap at umibig sa atin. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po, di ba, sa kanyang salita, kailan daw tayo unang inibig ng Diyos? Nung tayo ay makasalanan pa. Di ba? But God demonstrated His love towards us while we're yet sinners. Christ died for us. Ang daming mga verses sa Bible na pinapakita yung pag-ibig ng Diyos. John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. For those who believe in Him will not perish but have eternal life. Di ba? Nasaan ka? And pangalawa pa, ano pa yung spiritual na symbolism ng nasaan ka? Since hinanap tayo ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-ibig,
dapat longing din tayo sa mga lost souls. Tayo naman yung humanap sa mga kaluluwang naliligaw. Hanapin natin sila and to spread the gospel, yung life ng Panginoon. And lastly, nagandahan po ako dun sa post. Sabi doon, ang kailangan ng isang unbeliever or ang kailangan daw ng isang problemadong Kristiyano ay hindi yung kapwa niya Kristiyano. Ang kailangan niya si Kristo. Di ba? Or madami kasi sa atin, sister, pag-pray mo, walang problema makapag-pray tayo sa kapatid natin. Pero baka mamaya mas una pa tayong lumalapit sa kapatid, sa katabi natin, sa 5-6, di ba? Sa pautangan, sa lahat ng tao. Di ba po? Ganun ang ginawa nila, di ba? Lumapit sa tao, lumapit muna kung kani-kanino. And yet, pumasok yung kasalanan. Di ba? Sa Old Testament, ang dami ding tao na lumapit sa mga tao na hindi naman karapat dapat lapitan. Di ba? Naalala ko yung isang tao sa Bible na instead na lumapit sa Diyos. Di ba saan sila lumapit? Sa mga mangkukulam ba yun? Di ba? Mas lumapit pa sa mga fortune teller. Instead na sa Diyos sila lumapit, sa fortune teller lumapit. Di ba? So, kanino po tayo dapat nalapit? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Because He is the life bringer, He is the life giver, and He is the life sustainer. Amen? Wala nang iba. So, kagaya nga na sinabi ni Jacob kanina, mapalad tayo dahil nagising tayo kaninang umaga. Dahil ang Diyos yung may hawak ng ating oxygen, ang Diyos yung may hawak ng ating mga hininga, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Kaya sa Diyos din natin ibabalik yung lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba at papuri because He deserves it alone. Amen? So, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, here we are again, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat sa iyo. And Lord, nawa mahiya kami sa iyo, Panginoon. Dahil yung pinanggalingan naming tao, Panginoon, ay makasalanan. At ganun din kami, Panginoon. At madalas nagyayabang kami sa lahat ng bagay na meron kami. At nagyayabang kami dahil sinasabi namin na kami mga Kristiyano, may karapatan kami dahil anak kami ng Diyos. But Lord, remind us. Dahil ikaw nga, nagpakumbaba ka bilang Diyos. Iniwan mo, Panginoon, panandalian, yung karangyaan mo, Panginoon. Yung trono mo, Panginoon, sa langit. Pinili mong mabuhay bilang isang simpleng tao, isang anak ng karpentero. Pinili mo na mamuhay bilang isang simpleng tao para kami, Panginoon, ay mabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Sabi mo nga sa iyong salita, mapalad pa ang asong gubat dahil ito ay may matitirhan. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagsilungan. Namuhay ka sa mundong ito, Panginoon, ng humble, Panginoon, ng may humility, Panginoon, at pinakita mo yung kababaang loob mo sa amin to save us for all unrighteousness na mayroon kami. And thank you, Panginoon, sa iyong salita na iniwan mo sa amin ngayong gabing ito. Nanawa yung kasalanan na namana namin, Panginoon, naniniwala kami ito ay binayaran mo na nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo.
Panginoon, maraming salamat sa iyong anak na nabubo ang katawan sa krus ng Kalbaryo, na tumaloy ang kanyang dugo para matakpan ang dugong iyon, para mabahiran nun, Panginoon, mapaliguan nun yung aming katawang punong-puno ng kasalanan. At maraming salamat, Panginoon, dahil palagi mo kaming hinahanap. Kagaya ng isang daang tupa na nawala yung isa. Iniwan mo, Panginoon, yung 99 at hinanap mo yung isa. And just like the prodigal son, na paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa kanyang ama. Pero kahit ilang ulit na nagkakasala, ilang ulit na nagkamali, ay nandun yung pag-ibig ng isang ama. Na nang nakita niya yung kanyang anak, ay dali-dali itong nilapitan, hinagkan, Panginoon. At sinuotan ng sandalyas at ng damit. At Lord, ganun din kami, Panginoon. We are longing and we are hungry and thirst na mayakap ka, Panginoon. Na mahagkan ka. Kaya nga sabi nung anak na lalaki, ituring nyo na ako pinagkasala sa inyo. At kung ako ay pababalikin nyo, ituring nyo na lamang po akong sa inyong alipin. Pero Lord, never mo kami itinuring na isang alipin mo. Itinuring mo kami na iyong mga anak. Itinuring mo kami na iyong iyo, Panginoon. At muli, Lord, nawa, Panginoon, ay patuloy na magliwanag ka sa aming buhay at makita sa amin, nawa, ang kaningningan ni Kristo na aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. At nawa, Panginoon, ay ikaw ang magtapos ng gawaing ito. Sa iyo po ang tanging kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Sa tanging pangalan ng aming Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. So ayan po, tayo pong lahat ay dadako na po sa panalangin.